May Sharia mo. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man kayong panig ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sa pag-alala ng mga kaalyado ni dating President Pinoy Aquino, Noynoy Aquino. Tila yata naghasik na naman sila ng mga fake news. Gusto po nilang palabasin na pinakamagaling na pangulo tong si Pinoy, no? Utot nyo. Yan, pag-uusapan natin yan. Kasi birthday ni Pinoy. Pag-uusapan din po natin, mga kabarid, ito pong pinapakalma ni Boying Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya, itong si Tito Soto sa kuditang dinaranas niya ngayon na muntik-muntikan na siyang sipain sa Senado. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan at iba pang mga balita, marami tayong balitang pag-uusapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito ang si Ben Bita. Well, no? Narinig ka namin. Nararamdaman ko na yung tibok ng puso mo. Ayan, live na live po tayo ha. Pagpasok nyo po sana, huwag kalimutang mag-likes, mag-share at mag-subscribe. Okay. Gandang araw sa atin lahat. Pag-usapan na po natin ito. Dahil po birthday, huwag po kayo magtaka kung bakit po lahat ngayon parang binabalik po yung mga alaala ni Pinoy. Wag po kayong magtaka dahil birthday po ni Pinoy ngayon. May maganda pong sinabi tong si Ronald Llamas, dating political affairs advisor ni Pinoy. Looking back, people will remember him as a humane president without a hint of cynicism or corruption. Yan. Kung tayo raw po ay magbabalik tanaw, si Pinoy daw po ay maalala natin bilang isang pangulo na makatao at walang corruption. Hindi ko na translate yung cynicism kasi hindi ko rin. Sa madaling salita, marami pong ngayon yung anong tawag dyan? Pumupuri, no? Kay Pinoy na parang napakagaling na pangulo. Akala mo, perpekto yung pamumuno niya, no? Na namimiss nila dahil, utot nyo. Namimiss nyo talaga si Pinoy? Kayong mga dilawan, ang mga kakamping? Eto po. Ano po ba talaga, saan po natin naaalala si Pinoy? Eto para lang po basagin. Yan yung problema sa inyo Nananahimik na yung tao, hindi natin binabanatan. Minsan problema na itong mga dilawan, sinosobrahan nila yung husay Sinosobrahan ng mga dilawan at kakamping yung pagpo-project. Panay lang naman kayong projection Feeling nyo, pinakamagaling na Vice President si Leni Robredo. Siya po ang pinakalutang. Feeling nyo, pinakamagaling na opposition si Raysa Hontiveros. Isa po sa mahinang senador natin ngayon, si Raysa Hontiveros. Okay. Meron po rito, credit naman natin to si Glaze. Eto po, siguro dadagdagan ko na lang ng isa ito. Paano po ba natin dapat alalahanin si Pinoy? Si Pinoy po, ang description ko personal kay Pinoy, pinakabanban na pangulo. Inutil. Yan, konti sila.
Dalawa po sila ni BBM na kumbaga pinakamababa sa mga pangulo. Konti sila ni BBM. Kaya lang ako, ang nakikita ko na talo ni Pinoy si BBM kasi si Pinoy wala rin namang itutuloy na proyekto buhat mula dun sa sinundan niya. Ang pagkakaiba po si BBM, napakagaganda ng proyekto na sinundan. Akalain yung baguhin, akalain yung naghangad na scratch ulit, simula ulit. Tandaan po ninyo yung mga mayayamang bansa po. Dito sa Asia na lang kasi mahirap nang tandaan yung mga galing pa sa ibang bansa . Sa Asia po, may dalawa tayong example ng pinakamayayamang bansa. Ngayon, Singapore at China. Hindi po sila nagsimula na napakayaman agad. No? Yung sinimulan na lang sistema, halimbawa yung Singapore noong 1971 pa. Nagsimula po silang mag-war on drugs, mag-war on corruption. Yung ginawa po ni Tatay Digong, sinimulan nila 1971 hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung proyekto na yun. Tayo po, nagsimula kay Tatay Digong 2016, pagdating ng 2022, tinigil na lahat. Literal na tinigil. Pati po yung bill ni Tatay Digong, tinigil na ng panahon ni Pinoy, panahon po ni BBM. Yun siguro ang pagkakaiba nila ni Ang daming proyekto, itutuloy mo na lang, tinigil mo pa. Si Pinoy talagang wala rin namang itutuloy. Pero eto po, dito po natin dapat tandaan si Pinoy. Total, gusto nyong purihin, dapat nananahimik na yung tao. Sa husay ng pagpuri nyo, di nabuisit kami, di ba? Kasi parang ang galing-galing na pangulo. Ito po, namin natatandaan si Pinoy. Yung kapalpakan po ng Yolanda, hindi po ibig sabihin na siya po may dahilan bakit may malakas na Yolanda, hindi po. Paano tumutugon yung pamahalaan sa Yolanda? Nakita nyo naman, yung isang Romualdez, yung poging Romualdez. hindi si Martin, yung pogi. Umiiyak pa. Dahil sinabihan siya ng tauhan ni Pinoy. You are a Romualdez. The president is an Aquino. Di ba? Tandang-tanda natin yan. Yung kapalpakan po ng Yolanda. Yung pagtugon po sa problema ng Yolanda. Wag na po yung bagyo, hindi po natin mapipigilan yun . Pero pwede pong mapaghandaan. Dahil sa panahon po ni Tatay Digong, napakarami pong bagyo na halos kasing lakas ni Yolanda, pero dahil handa ang pamahalaan, kung meron mang casualty, konti lang. Yan po ang pagkakaiba ng handa yung pamahalaan at walang kahandaan. Bukod pa dun, palpak na nga, nakita nyo po, hinilera yung mga patay, di ba? Pasensya na po sa mga nanginginain. Balik lang po natin. Kaya ang dami nag-donate, awang-awa sa Pilipinas . Pati po yung donasyon, nasira lang. Marami na nag-donate, i-distribute mo na lang ng pamahalaan ni Pinoy, i-distribute na lang yung mga nag-donate. Pumalpak pa. Sinong hindi sasama ng loob? Kaya po, dyan po unang makikilala. Sa Yolanda, pagtugon sa Yolanda. Gaano tumutugon yung pamahalaan ni Pinoy? As in zero. Okay. Batiin rin nga pala, nakakalimutan ko, condolence po sa pamilyang Duterte sa pagkamatay po ng bunsong kapatid ni Tatay Digong. Okay. Saan pa po natatandaan ng mga OFW? Yung lintik na tanimbala na yan, laglag bala. Nakakatawa po.
Sa airport lang natin, mayroong lamesa sa labas. Sa labas po ng NAIA, bago ka pumasok, meron lamesa doon at merong plastic doon. Bakit po may lamesa at plastic? Babalutin muna ng mga OFW, ng mga Pilipino yung kanilang mga bagahe bago pumasok para masiguro nila na walang malalaglag na bala. Napakatagal po. Napakatagal pong pinahirapan yan yung ating mga balikbayan, yung ating mga OFW. Pinahirapan ng lintik na laglag bala na yan. Ang liit na problema, hindi malutas-lutas. Si Tatay Digong isang mura lang. PI kayo, wag niyong itutuloy ang tanim bala o laglag bala sa akin. Tigil agad eh. Di ba? Yan ang gobyerno ni Pinoy. Yung usapin po ng PDAF na ginawang DAP, dineklara po sa panahon ni Pinoy na ang constitutional. Yung pagkakaroon po ng pork barrel. Diyan po sa kanila yan. Speaking of sa nangyayari ngayon, yung moro-morong impeachment laban kay Justice Corona. Yan, same playbook ang ginagawa nila kay BP Sara. Walang ebidensya, kukuha na lang sila ng ebidensya doon. Pag nag-trial na, ipabubuksan nila yung salin, ikukumpara nila dito sa pera sa bangko at sasabihin na hindi tugma. Therefore, kinakailangan tanggalin si BP Sara. Ginawa nyo na kay Corona yan eh. Walang ebidensya, doon na kayo naghagilap ng ebidensya. Buhay pa lahat ng mga senador na bumoto dyan, no? May isa pala, deads na. Nakakahiya kayo. Siyempre, ang wala pong kamatayan na SAP 44. Yan, gusto nyong alalahanin si Pinoy, ha? Imbis na patahimikin nyo na, wala kaming pakialam sa inyo, magalit man kayo. 44 na bayani ang namatay dyan. SAP 44 na yan. Dahil lang sa hindi kayo nagbigay ng reinforcement. Ano ba naman yung mga helicopter magpadala dyan para maawat man lang at makatakas yung sa 44? Ganyang kainutil si Pinoy ang kanyang gabinete. Eto pa. Panahon po ni Pinoy, marami naagaw yung China sa atin. Naagaw sa atin yung Scarborough Shoal. Nakapagtayo yung China ng mga artificial island dyan po sa mga pinagtatalunan nating mga teritoryo. Panahon po ni Pinoy yan. Wala po nagawa si Pinoy. Yung mga kakampi ni Pinoy, si Duterte pa sinisisi. Samantalang napakalinaw na si Pinoy ang dahilan kung bakit lumala yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea na yan, na South China Sea. Magtapatan tayo. Hindi naman kayo pinanganak kahapon eh. Matatandaan nyo pa yung walang katapusang breakdown, walang katapusan na pagkasira ng MRT at LRT. Panahon lang po ni Pinoy, makikita po natin sa kalagitnaan po ng release, magbababaan po yung mga tao, bababa sa ilalim ng LRT para sumakay ng jeep o ng bus. Dahil maintenance na lang ng LRT at MRT, hindi pa kaya. Ganyan po kabanban yung dating Pangulong Pinoy. Kaya wag nyo pong ipagmamal at ang higit sa lahat, muntik na tayo. Nasa patungo na tayo sa pagiging narco state.
Panahon ni Pinoy, nauso po na dito na po, hindi na po ini-import yung mga droga, dito na po sa atin. Ginagawa. Ang daming shabu lab, dito na po. Dito na po sa atin niluluto yung shabu. Panahon po yan ni Pinoy. Baka nakakalimot po kayo eh. Okay, ano pa po? Yun po, yung nagalit po yung mga taga-Hong Kong sa mga OFW natin dahil simpleng hostage taking. Naiisang tao lang po ang nang hostage. Opo, iisang tao lang. Pero pumalpak pa. Napakaraming kapalpakan ng administrasyon ni Pinoy. Tapos sasabihin nyo na napakagaling na tao yan. Isa sa pinakabano, isa sa pinaka-inutil na naging presidente ng Pilipinas. Kayong mga dilawan, mahilig kayo dyan eh. Mahilig kayong baguhin ng kasaysayan. Eh buhay pa kami. 50 years from now, pwede niyong gawin niya. Marami na pong patay dyan, di na inabot si Pinoy. Pero wala nang sense na pag-usapan si Pinoy 50 years from now eh. Dahil walang kwentang tao. Wala namang kwenta yung pamumuno niya. Hindi po tao, baka may kwenta eh. Siyempre, may kamag-anak yan. Hindi po yun. Yung pamumuno niya lang po, wala kaming pakialam sa personal. Oh. Kasi kung may pakialam po kami sa personal, sasabihin naming abnoy siya. Yung ginawa niya lang po, tulay na walang tubig. Imagine niyo, wala naman po talaga napagawa yan eh. Wala pong infrastructure yan. Tuloy-tuloy din, nangungutang din tayo, wala ring nang ginagawa. Oh, tama po yun, pwedeng hindi siya magnanakaw. Siya mismo hindi siya magnanakaw. Eh yung mga nakapaligid sa kanya. Kaya wag po kayo kasi nakakagalit lang eh. At ang pinaka-worst, alam nyo, sa panahon lang po ni Pinoy, na yung isang katulad ni Llamas ay magkakaroon ng posisyon sa gobyerno. Ganyan po kabanban niyang gobyerno ni Pinoy. Yung katulad ni Llamas ay naging advisor. Imagine niyo. Ano ba ang katangian lang ni Llamas? Pasensya na po kayo kung medyo parang pinipersonal natin. Sa totoo lang, paano ka magiging Llamas? Paano ka magiging advisor ng Pangulo? Ano ka ba? Di ba? Si Llamas kasi, puhunan niya lang gandang lalaki. Huwag na tayong magbulahan Llamas. Kaya ka namin minamalit kasi gandang lalaki lang puhunan mo eh. Tapos naging advisor ka pa ng Pangulo. Yan, ikaw mismo ang buhay na patotoo. Ikaw mismo ang nagpapatunay kung bakit ang dating Pangulong Pinoy ay isa sa pinaka-inutil na Pangulo. Dahil, akalain mo yun? Advisor ka niya. Gandang lalaki lang naman ang puhunan mo talaga. Wala ka naman talagang experience. Ewan ko lang kasi lahat ng kandidato mo talunan eh. Pero ang pinakamasakit po, nalulungkot din tayo kasi nabalitaan po natin yung pagkamatay nito ni
Pinoy. Namatay to na mag-isa lang, di ba? Namatay to na wala yung mga pamilya niya, wala yung mga kaibigan niya sa tabi niya. Nakakalungkot, no? Kasi aanin mo yung yaman. Kung yung mga nakapaligid sa iyo, kung walang mga pamilya, mga nagmamahal, kaibigan na nakapaligid sa iyo. At ang pinakamalupit na nangyari kay Pinoy, sa sobrang palpak ni Pinoy, maski si Lenny nagpalit ng kulay. Tumakbo siya sa kulay na pink, hindi po sa kulay na kilalang kilala yung mga Aquino, kulay dilaw. Samantalang Liberal Party president siya at that time. Di ba? Itinakwil si Pinoy ng kanyang mga kapartido mismo para magkaroon ng chance na manalo. Kinakailangan nilang dumistansya sa kulay na dilaw. Yun po ang pinakamasakit eh. Tapos ngayon, aalalahanin ninyo na parang ang galing-galing. Si Pinoy ba talaga inaalala nyo o namimiss nyo yung kapanyarihan na meron kayo nung panahon ni Pinoy? Walang kaabog-abog, nag-convert kayo. Kinonvert ninyo ang inyong kulay from yellow, naging pink, para lang may distansya nyo yung inyong sarili. Si mismo, tinignan ko eh. Si Leni Robredo mismo ay tumakbo bilang independent, hindi po sa Liberal Party. So, isinusuka o hindi maipagmalaki ng mga Liberal Party o Liberal Party President yung mismong kanilang partido. Kaya tumakbo si Leni Robredo na independent. Saan ka nakakita niyan? Di ba? Ayan po ang nakakahiya. Okay na sana eh. Bawas na sana sa kahiyan eh. Pinopromote nyo pa na napakagaling eh. Hayaan nyo na si Pinoy sa himlayan niya. Nakakantsawan tuloy namin ulit. Nananariwa tuloy sa amin ulit yung sa 44, yung mga kapalpakan sa Yolanda, etc. etc. Dahil niloloko nyo mga tao eh. Okay, punta na po tayo sa present. Ano na po? Kinalma. No? Kinalma ni Boying Rimulya itong si Tito Soto kasi alam naman natin kahit po si pumorma-porma na hindi niya nararamdaman, na walang pakiramdam, no? Alam po natin na apektado si Tito Soto sa kudeta. Kasi nakatayo yan, feeling niya, ang feeling kasi ni Tito Soto, bilib na bilib sa kanya mga senador. Feeling niya, siya pinakamahusay na Senate President. Kasi iba talaga yung feeling ng mga may mga katulad ni Tito Soto. Okay, ito po yung balita na yan, no? Pinakalma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa Senate President mula po to sa ang balita ngayon. The third, sa gitna ng usap-usapan tungkol sa umunay kudeta sa Senado. Ito ang sinabi ni Rimulya sa programang executive session sa DCRH. Huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Pahayag ni Rimulya. Ibig sabihin, huwag nang mag-alala si Tito Soto dahil hindi po makakabuo na ng 13 ang mga yan dahil ipapakulong na nila eh. Ipapakulong na nila yung 3 senador. Okay, nung akala ko nung una, ako wini-welcome ko yan eh. Yung pagkakakulong na yan kasi ang buong akala ko pambargain nila. Hindi nila ipapakulong si Jinggoy, si Joel Villanueva, tsaka si Chis Escudero para hikayatin nilang pumirma
sa pagpapatanggal kay BP Sara bilang Vice President ng Pilipinas pag napunta na sa impeachment impeachment trial. Okay. So, sa madaling salita, kung makukulong tong tatlo, mawawala na yung option nila na pwedeng bumaliktad to. Kasi alangan naman babaliktad pa yan, pinakulong nyo na nga. Okay. Kinakailangan rin nating ipaliwanag to. So, yun yung yun po yung magandang balita. Ngingisi-ngisi pa si Remulla dyan sa Huwag Kang Mag-alala. Yung arresting team naka-standby na. Pinagpapalagay po natin yan na huwag mag-alala si Tito Soto sa kudita dahil pag naaresto yung tatlo, hindi na pwedeng mag-kudita dahil hindi makakabuo ng 13. Pero sa akin, welcome po yan. Dahil nga, kung sila po ay kinasuhan ninyo, tinuluyan ninyo, hindi po babaliktad yan para pumabor sa impeachment ni BP Sara dahil putya, ginalit nyo na nga eh. Okay. Siyempre, paglalaban nila yung kaso nila, wala naman tayong pakialam dyan. Hindi naman natin alam kung sila talaga ay magnanakaw o hindi. Kaya naman nila yan dahil mapepera naman yan. Ang point ko lang, pabor sa atin yan dahil imposibleng bumaliktad pa yung mga yan para lang dito sa impeachment. Okay. Ayon naman po kay Montulfo, may magkaiba kami ng pananaw ni Montulfo dyan eh. Sabi naman ni Montulfo, eto po ang sinabi niya. Posibleng mabawasan ng pro-Sara sa Senado. Ayan. So, kapag naaresto sina Joel Villanueva, Jingo Estrada at Chis Escudero dahil sa flood control scam, mababawasan ng Senado ng senator judges na pro-Sara. Okay. Yun po ay kung mapupunta na po ron sa Senado, ipapasa ng House of Representatives. Ngayon ang tanong, paano yan sa botohan? 'Di ba? Kung nakakulong yung tatlo. Kinakailangan po kasi ni-review ko uli yung nakalagay sa Philippine Constitution. Kinakailangan po ng 2/3 na boto. So yung 2/3 po na boto ay nangangahulugan ng 24 ang senador natin. Dapat may bumoto na 16 o higit pa sa 16. So pag hindi po, so ano pong koneksyon nun? Kung nakakulong yan at hindi pwedeng bumoto, kinakailangan pa rin nila ng 16. O, di ba? So far, 10 ngayon ang minority, 15 ang majority. So kulang sila ng isa. Ang iniisip ko nun, kinukumbinsin nila tong tatlo na bumaliktad para ma-impeach si BP Sara. Tapos wala silang kaso. Problema, gusto nyong pakasuhan eh. Gusto nyong maligtas si Tito Soto eh. Mula sa pagkakatanggal eh, di ba? Matatanggal na siya pagka may nakabuo ng 13. Ang bilis lang naman bumaliktad ng mga tao sa Senado. Okay pa rin tayo dyan. Mabawasan man tayo dahil nakakulong na nga, hindi pa rin naman sila natatanggal bilang senador eh. Kulang pa rin sila. So yung pagkakulong ng tatlo, hindi po babaliktad yan para bumoto laban kay BP Sara. In fact, ang tingin ko nga, lalo silang mare-resolve na wag bumoto o kahit hindi sila makaboto, ang usapin po, dapat may 16 kang tao.
Hindi po yung ilan dapat yung hindi boboto. Ilan dapat yung boboto para sa impeachment ni BP Sara, doon lang pwedeng tanggalin pag naka-16. So far, wala po silang 16. Sa ginagawa nila sa mga bilyar, ang tingin ko kasi mga bargaining chip nila yan eh. Sa mga bilyar, at saka, siyempre mag-iisip yung mga bilyar, no? Wala kaming kasiguruduhan dito. Nag-majority na nga kami. Inuusig pa rin kami. Balik na lang kami papanalunin na lang namin yung mga minority. Okay, punta po tayo sa iba pang balita. Marami pa tayong balita. Ito po, sagutin na natin to. Ito, hindi ko maintindihan kung anong problema na matokmol na to. 16 lawyers from 3 law firms to defend Sara in impeachment case. Daming pera ng Davao Mafia. Hindi pa kasama dyan si Kaufman sa Hague. Lagi po nilang sinasabi yan, no? Madalas po nilang sinasabi, ang dami namang pera ng mga Duterte. Pinoproblema nyo yung pang-abogado ng Duterte. Bakit? Bawal po bang kumuha ng magagaling na abogado yung mga Duterte? Pati ba yung pagkuha ng abogado ng Duterte gusto nyo pang pigilan? Bakit takot kayo sa abogado ni Duterte? Huwag kayong mag-alala. Kayo magbabayad niyan. Takanta sila eh. Paano nakakapagbayad yung mga Duterte kay Kaufman? Ang tanong namin, paano, saan kumukuha ng pera yung mga nagsampa ng kaso? Pabalik-balik sa dahig, pabalik-balik sa dahig. Saan galing yung pera nila para magpabalik-balik sa dahig? Kumukuha sila, may mga kinakalinga sila ng mga testigo di umano. Saan sila kumukuha ng pera na pantusto sa mga testigo nila? Hindi naman sila mga gobyerno. Yung isa talunan, si Conti. Yung si Trillanes, walang papel. Saan kayo ang dapat namin tanungin? Saan kayo kumukuha ng tinutustos ninyo para tuloy-tuloy yung sampa ng reklamo kay BP Sara at kay Tatay Digong? Pinoproblema nyo, kayang gawan ng paraan yan. Kahit ipangutang yan o kung ano pa man. Nanalo ng presidente yan, nanalo ng vice president. Yan pa problemahin nyo na wala silang pambayad sa abogado. Hindi po isang kahig, isang tuka yung mga Duterte. May network din po yan ng mga kaibigang mayayaman. Takan-taka lang ako sa inyo, pati yung pag-aabogado nila, ginagawa nyo ng issue. Samantalang, kaya sila nag-hire ngayon ng mga mamahalin, sa tingin nyo mamahalin na abogado, dahil sampa kayo ng sampa ng reklamo sa kanila. Pati yung hindi nyo na dapat problemahin, pinoproblema nyo pa. Yan ang problema ninyo. Hindi nyo na problema yung humingi ba sa inyo? O mukha kayong pera, gusto nyo sa inyo na lang mapunta yung pera. Alam nyo ba ang tingin ng mga tao kay Vice President Sara Duterte? Alam nyo ba kung ano tingin ng lahat ng tao sa Pilipinas maliban sa inyo? Maliban sa kakarampot na loyalista, kakarampot na dilawan, kakarampot na dilawan at pinklawan, kakarampot na makabayan black. Alam nyo ang tingin ng lahat ng tao sa Pilipinas? 90% ng tao sa Pilipinas, kahit nga kalaban ni BP Sara, alam nyo kung ano tingin?
si BP Sara ang susunod na presidente ng Pilipinas. Tapos poproblemahin nyo yung saan kumukuha ng pambayad. Kaya nga kayo hindi vice president dahil hindi nyo kaya yung diskarte ng mga Duterte. Pag kayo nag-isip, putya, hindi nga kayo mananalo kahit na anong posisyon eh. Yung mga nag-iisip ng ganyan. Tumakbo nga kayo kung anong posisyon. Yung mga bagay na hindi nyo kayang sagutin, wag nyo nang problemahin. Gusto nyong problemahin kunwari, pero ang totoo, sinisiraan nyo lang. Saan kumuha yan? Kasi may sindikato sila. Oh, wala kayong ebidensya lahat. Kayo na nagsampa ng reklamo. Pag kumuha ng abogado yung sinampahan nyo ng reklamo, bakit siya nakakakuha ng abogado? Nak ng tinapay. Good news pa po. Senate Blue Ribbon Committee has so far found no basis to hold President Ferdinand Marcos Jr. accountable in connection with the alleged flood control irregularities. Alam mo, ang mahirap sa iyo, Lacson, pati yung sarili mong report, hindi mo na lang ilabas pa yung sarili mong report. Bakit pinipress con mo pa? Tinatantya kasi niya eh. Kung magagalit ba yung mga tao o hindi. Nagalit na yung mga senador sa'yo. Tama naman, valid naman. Ako, eto wala akong pakialam. Kung merong ebidensya, sabi nyo nga, nagtatrabaho kayo, where the evidence lead. Diba? Puntahan nyo. Okay. Kung may ebidensya laban dyan sa tatlong senador na yan, wala kaming pakialam. May ebidensya eh. Pero ang tanong, yung sinabi mo na 67, pinupuna ka na ni Mike Defensor. Ano sabi ni Mike Defensor? Ito, 67 na congressmen daw ang contractors sa sariling proyekto. Sino nagsabi niyan? Si Ping Lacson. Walang suspension, walang investigasyon. Si Kong Kiko nagalit sa korupsyon ang may patuloy na suspension. Imagine, Ping Lacson, sa bibig mo mismo sinabi mo na may 67 kang contractor, congressman na contractor. Illegal po yun. Illegal po na ikaw ay maging contractor habang ikaw ay congressman. Ang tanong, Ping Lacson, meron bang nasuspend? O meron ba man lang investigasyon sa mga congressman? Doon nagagalit yung mga kapwa mo senador eh. Nililigtas mo yung mga congressman, samantalang yung mga senador gusto mong ipakulong. Una, pinawalang sala niya. Dineklara niya si Martin walang ebidensya na magpapatunay na si Martin ay involved sa flood control. Walang ebidensya, nagdeklara ka. Ngayon, walang ebidensya kay Marcos. Daig mo pa yung lawyer ni Martin at ni Marcos eh. Kung magdeklara ka eh. Okay, ito po ang isang hindi naman nakapagtimpi. Pinakita niya po rito yung mga picture ng mga dilawan at ng mga Makabayan Black at ng kakamping na nagsasampa ng mga reklamo, impeachment laban kay BP Sara. Ito po sinabi nito ni Jared Zane Senos. Itong mga komunista, dilawan, pinklawan, at simbahan, napakaingay
at active kumilos sa mga impeachment ni VP Sara Duterte. Pero napakatahimik sa corruption, ghost flood control projects, worse ay dinidepensa ang panilang mastermind, BBM at Tambaloslos. Pera lang pala katapat nila. Nakakahiya naman kayo. Sinasabihan kayo ng mga netizen, pera lang pala katapat nyo. Wala kayong, ang ingay nyo sa impeachment ni VP Sara, pero wala kayong pakialam sa flood control. Wala kayong pakialam sa mga mastermind ng flood control. Ano na nga uli sila? Pera lang ang katapat. Okay, makakatulong po tayo, no? Paalala lang po natin, lahat po ng inyong mga congressman, may pages po yan sa mga social media. I-message nyo po sila na kami po ay kakampanya laban sa inyo sa susunod na eleksyon pag kayo po ay sumuporta sa impeachment ni VP Sara. Yun lang. Para po nape-pressure po sila kasi kayo kinakatwiran na kayo daw ang may gusto na impeach si VP Sara. Hindi po ko naniniwala na yung mamamayan gusto nila na impeachment. Hindi rin natin alam yung mga tao ni Marcos. Kung anong papel nila sa impeachment. Kung impeach ba nila si VP Sara o hindi. Tahimik Alam nyo, kayong mga dilawan at kakamping. Sa bagay, si Pinoy nga, trinidor nyo di ba? Nagpalit kayo ng kulay. Tapos, alam ko, dininay niya ni Lenny yung pagiging dilawan di ba? Para lang may chance kayong manalo. Ito naman si may personal na kampanya na lahat ng media ay kino-cover talaga to si Redon. Lahat ng bayarang media, lahat ng sabihin ni Redon kino-cover. Kahapon gusto niya yung shortcut o nung isang araw, shortcut. Gusto niya ng 1/3 agad pumirma tapos madala kagad sa Senado. Gusto niya yung shortcut Ngayon naman po, ano naman pinuputok sa butchi? Redon wants ex-VP Sara aide to unmask Mary Grace Piatos. Si Madriaga daw po. Tumigil na nga Redon yung mga naglabas kay Madriaga. Si Laila de Lima, hindi na binabanggit si Madriaga ngayon. Kasi pumalpak sila sa schoolmate Pati sila naloko Kala nila totoong schoolmate si Madriaga at si VP Sara ano po ang pan-divert nila ngayon? Yung traidor daw si Marcoleta. Gusto raw ipamigay ni Marcoleta yung Kalayaan Group of Island. Narinig ko naman mismo sa bibig ni Marcoleta di ba? Ang pinag-uusapan nila yung 200 nautical miles na EEC. Kasi labas sa EEC rin natin yung Kalayaan, di ba? Yun yung sinasabi ni Marcoleta Yung claim natin sa Kalayaan, ganyan lang din nagkiklaim yung mga China. Bakit natin pinipigilan yung China naman sa claim naman nila sa ibang lugar? Vietnam. Alam nyo po, ang makakaresolba lang po niyan, diplomasya lang po makakaresolba niyan. Kasi
salita kayo ng salita, tanong ko sa inyo, gusto nyo ba ng talagang lumala yung sitwasyon natin with China? Isang tanong, isang sagot. Gusto nyo yun? O ayaw nyo din? Kung ayaw nyo din, ipaubayan nyo na lang sa mga diplomat. Ipaubayan nyo na lang sa DFA yan. Pinapalala nyo, tanungin mo naman yung mga yan. Gusto nyo ba ng digmaan sa China? Ayaw. Bakit hindi nyo na lang ipaubaya kung hindi nyo naman kaya ng diplomasya sa China? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ayaw nyo ng digmaan, anong gusto nyo? Diplomatikong relasyon, di ba? O ayaw nyo rin naman ng diplomasya, banat pa rin kayo ng banat. Ipaubayan nyo na yan sa mga marurunong magdiplomasya. Dahil sa totoo, kaibigan natin ng China. Yan po ang opisyal nating kalagayan. Hindi po tayo nakikipagdigmaan. Sasabihin nyo pa lahat ng kumampi sa China, traidor. Ano ba namang salitaan yan? Kaibigan mo nga yan eh. Bawal bang kampihan ng kaibigan? O, paano yan? Pag kampi kayo na US, hindi kayo traidor? Kaibigan lang din natin yun. Okay, tignan lang natin kung meron pa tayo rito. O, ngayon, panahon na po para kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan. So,